여러분 안녕하십니까? Magandang umaga po sa ating lahat. 오늘 아침 신명기 28장 1절부터 6절까지 읽고 그 다음에 15절부터 19절까지 읽겠습니다. Ngayong umaga, babasahin po natin ang aklat ng Deuteronomy sa chapter 28, verse 1 hanggang 6, verse 15 hanggang verse 19. 읽어주세요. Basahin ko po. Deuteronomy chapter 28, verse 1. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay tataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoong mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Verse 15. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang, susumpain ka sa iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. 오늘 여러분들을 영상으로 만나게 되어 너무 반갑고 또 뭔가 모르게 떠난 지 오래된 것 같은 기분이 들어서 영상으로라도 여러분과 만나는 게 중요하겠다는 마음이 듭니다. Ngayong umaga, talagang nagagalak po ako na kahit ganito sa video ay nakikita ko po kayo. Tapos, dahil nakaramdam po ako na medyo malatagal na ako ay umalis ng Pilipinas, kaya naisip kong importante na ako ay makakipagkita sa inyo kahit sa video. 지난 7일 날 도착해서 오늘 이제 16일 날 드디어 개막식 하는 날이 되었습니다. Kaya nakarating po ako dito sa Pilipinas noong July 7. Ngayon, July 16 na. Ngayon na yung araw ng opening ceremony. 지난 7일 이후에 지금까지 우리가 이제 선교사 모임에 같이 했습니다. At pagkatapos ng mula July 7 ay nagkaroon po kami ng missionaries meeting hanggang ngayon. 거기에서 여러 종들의 간증도 듣고 또 박옥수 목사님 말씀도 많이 듣고 했는데요. Habang nanoon ay nakinig po kami ng madaming mga patotoo ng mga iba't ibang lingkod ng Diyos at pati kay Pastor Oxupart. 목사님 간증 중에 가장 마음에 남는 부분이 뭐냐면 내가 전에는 무슨 일을 해도 되는 게 없었는데 예수님 안에 들어오고 난 이후에는 무슨 일이든지 안 되는 일이 없었다. 그렇게 말했습니다. At sa mga patotoo ni Pastor Park, isa sa mga sobrang tumatak sa aking puso ay sinabi niya na bago ko nakilala si Jesus ay kahit anong bagay ay hindi nangyari ng maayos. Pero pagkatapos kong nakilala si Jesus ay kahit anong bagay ginagawa ko ay nangyayari ng maayos. 목사님이 19살에 구원을 받았는데 그 전에는 하는 것마다 망하고 아무것도 되는 게 없다 그랬습니다. Nung si Pastor ay naligtas nung 19 years old, sinabi niya na hanggang sa edad na yun, kahit anong mga bagay na ginagawa niya ay bumabagsak siya at walang kahit anong nagtatagumpay. 근데 19살 때 구원을 받고 난 뒤 지금까지 60년을 살면서 뭔 일을 하든지 안 되는 게 없었다고 이야기했는데 너무 그게 대조적으로 분명하게 차이가 드러났습니다. At sinabi niya nung pagkatapos niyang naligtas ng 19 years old at hanggang ngayon 60 years na ang lumipas at nakikita niya na sobrang maliwanag ang pinagkaiba ng panahon na siya ay naligtas at nung bago siya naligtas. 이것은 분명하게 다른 두 세계가 있다는 걸 말씀해주고 있는 것입니다. Dito pinapakita na sobrang klaro ang pinagkaiba ng dalawang klase ng mundo. 우리도 찬찬히 우리 자신을 돌아보면 구원받기 전과 구원받은 이후의 삶의 차이가 있다는 걸 느낄 겁니다. Kung subukan din po natin ganitong maingat na pagmasdan kung kumusta ba ang buhay natin, ay malalaman natin na merong pinagkaiba ang buhay natin bago maligtas at pagkatapos maligtas. 나도
1983년도 구원받기 전과 후가 분명히 다른 걸 느낍니다. Ako rin po nararamdaman ko ang pinagkaiba ng buhay ko nang bago ako naligtas at pagkatapos ko naligtas noong 1983. 그때 구원받기 전에는 매년 우리 집안에서 집안 어른들이 한 명씩 죽어나가고 또 사촌 형도 죽고 또 우리 아버지도 죽고 할아버지도 죽고 한 사람 한 사람 죽는 역사가 끊이지 않았습니다. Noong panahon na yon, bago ako maligtas, ang isa-isa sa mga matatanda sa pamilya namin ay namamatay. Pati yung tito ko, pati yung pinsan ko, pati yung tatay ko, sila ay namamatay. 저 자신도 그런 생각이 들었습니다. 야, 이러다가 나도 얼마 안 있으면 죽겠구나. Kaya 그런 마음이 naisip, 들다 보니까 그럴 바에는 내가 알아서 죽자. 그래서 내가 자살하려고 하는 그런 마음도 갖고 그랬습니다. kaya naisip ko na kung ganito ang mangyayari, pati ako ay mamamatay ng balang araw. Kung ganun din naman ang mangyayari, mas maganda na lang natatapusin ko ang buhay ko. Kaya naisip ko din magpakamatay. 그래서 그 1983년 전의 세계는 내가 속한 세계가 죽음의 세계, 멸망의 세계, 불행의 세계였습니다. Kaya ang buhay ko, ang mundo na bago nangyari ang pagkaligtasan ko noong 1983 ay ang mundo ng kamatayan, mundo ng walang kasiyahan, mundo ng pagkawalan ng pag-asa. 근데 이제 구원을 딱 받고 나니까 일단 세상을 보는 눈이 달라지고 세상의 색깔이 달라 보였습니다. Pero pagkatapos kong naligtas, ang isa sa malaking bagay na nangyari ay nag-iba ang itsura ng mundo at nag-iba ang paningin ko sa mundo. 전에는 회색 색깔의 세상에 살다가 이제는 총천연색 색깔의 세상에 들어온 그런 기분이 들었습니다. Nakita ko na ang buhay, ang mundo na nakikita ko dati ay ang kulay gray. Pero pagkatapos kong naligtas ay nagkaroon na ng kulay sa mundo. 그래서 너무너무 아름다워 보였고 모든 것이 소망스러워 보였고 뭔가 모르게 잘 될 것이라는 그런 예감이 들어왔습니다. Kaya nagkaroon talaga ako ng pakiramdam na kahit anong mga bagay ay mangyayari ng maganda, kahit anong mga bagay ay nagkaroon ako ng magandang pakiramdam. 그 이제 제일 처음에 내가 구원받은 그날 처음으로 복음을 전했는데 그 사람이 내 구원받은 이후에 첫 일매가 되었습니다. Kaya nung unang araw na ako naligtas ay ako ay nakapangaral ng ebanghelyo sa isang tao at siya ang nagsilbing unang bunga ng aking kaligtasan. 여러분 아마 여러분 간증을 들어서 알겠지만 그 첫 열매가 나의 동서가 되었습니다. 그래서 한 가족이 되었어요. Kaya siguro narinig niyo na ang patotoo ko na pagkatapos ng siya ay naligtas, siya din ay naging kapamilya ko dahil siya ang naging aking in-law. 그래서 그 동서되는 그 친구도 삶이 전에는 아주 세상적이고 정욕적이고 그랬는데 구원받고 나니까 달라지면서 교회를 사랑하고 복음을 사랑하는 사람이 되는 걸 보았습니다. Kaya nakita ko na itong brother-in-law ko din ay dati siya ang tao na iniibig ang mundo tapos sobrang nagiging korap din ang kanyang buhay. Pero pagkatapos nang siya ay nakatanggap ng kaligtasan, ay nagkaroon siya ng puso na iniibig niya ang ebanghelyo. 여러분도 그런 기억이 다 있지요. 여러분 마음에도 내가 전에는 마귀적이었고 내가 전에는 더러운 사람이었는데 구원받고 나니까 깨끗해지고 거룩해지고 어려워졌다는 그런 기억이 다 있지요. Kayo din po, di ba meron kayong ganong klaseng puso? Na puso at alaala na dati ganito ako rumi, ganito ako kasama, ganito akong klaseng tao, pero ako ngayon ay nag-iba na. 우리 개인이고 또 나라고 간에 각 히스토리가 있는데 그죠? 그 히스토리라는 말이 히즈 스토리라는 말을 줄여서 되었다는 거 상식적으로 다 알고 있죠, 그죠? Kaya sa bawat isa na mga tao, bawat isang mga bansa, ay lahat ay merong kanya-kanyang mga history. Tapos alam naman natin lahat na itong history ay nagaling sa salitang his story, di ba? 그 히스 스토리라는 게 예수님의 스토리단 말입니다. 예수님이 와셔서 우리 가운데 일을 할 때 하나의 히스토리가 시작이 된다는 거죠.
Ibig sabihin ng history ay yung his story ni Jesus. Ibig sabihin nun, sa bawat kasaysayan na lumilipas sa bansa, sa sariling buhay natin, ito ay kwento ni Jesus. 그래, 불행한 사람은 뭐냐면은 바로 예수님의 히스토리가 없는 사람, 그게 바로 불행한 사람이라는 거죠. Yung mga tao na walang kasiyahan sa kanilang buhay ay yung mga tao na walang his story ni Jesus sa kanilang buhay. 그래서 우리 구원받은 형제자매님들은 아마 맞아, 나도 히스토리가 있어, 예수님의 이야기가 있어 하면서 오늘 듣는 이야기에 그렇구나 하고 동의가 될 겁니다. Kaya ating mga kapatiran na ligtas na naniniwala ako na maiisip nyo din na, oo nga, meron din akong history sa aking buhay at ganitong magkakaroon kayo ng puso na nagkakaroon ng kompasyon. 박수 목사님이 간증 중에 내가 하는 일이 되는 게 없었는데 이제는 안 되는 게 없다. 그렇게 말씀하셨습니다. Sa mga pagtotoo ni Pastor Park, sinabi niya na sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko, dati walang kahit anong nagtatagumpay. Ngayon, wala nang kahit anong bagay na hindi nagtatagumpay. 우리 아르헨티나 선교사님이 간증을 하는데 아르헨티나 가서 하나님의 은혜로 18헥타가 되는 땅을 그냥 얻었다고 했습니다. 어마어마한 땅을 아르헨티나 중심에 있는 그 땅을 그렇게 큰 땅을 얻었다고 합니다. Kaya yung missionary naman natin sa Argentina, siya naman ay nagpatotoo at sinabi niya na walang kahit ano siyang ginawa. Bigla lang nangyari na siya ay nakatanggap ng lupa ng 18 hectares sa pinakasentrong parte ng Argentina. 그 땅이 얼마나 크냐 하면은 그 땅 안에 소도 키우고 말도 키우고 돼지도 키우고 모든 짐승들을 다 키우도 땅이 남아 돌아가고 모든 작물을 다 심어도 땅이 남아 돌아가고 그래서 그 땅 안에 행자매들을 1000명을 살게 할 거라고 했습니다. Itong lupa na to ay sobrang malaki na meron pa rin mga matitira kahit meron na mga pinapalaki ng mga baka, kabayo, mga baboy. Kaya tapos meron pa rin mga matitira kahit magtanim pa sila ng iba't ibang mga klase. Kaya ang plano daw ni Pastor ay magpatira doon ng mga kapatiran ng 1,000. 정말 믿을 수가 없는 일이 있었습니다. 어떻게 그런 일이 있을까? 그런데 그게 사실이었습니다. Kaya isang pangyayari talaga na hindi ka panipaniwala pero ito ay katotohanan nangyari. 근데 이런 이야기를 여러분에게 다 하려면 끝이 없어요. Yung ganitong klaseng mga patotoo, kung simulan ko at ikwento sa inyong lahat, walang katapusan. 토고 목사님의 이야기를 들어보니까 토고 행자매들은 맨날 그 모임을 가지면 그렇게 인사를 한다고 합니다. 시장님 여러분, 국회의원 여러분, 상원의원 여러분, 안녕하십니까? 이렇게 인사를 한대요. Sa Togo naman, pagkatapos magkaroon ng service kasama ng mga kapatiran, ang ginagawa daw nila, sila daw ay bumabati. Ang pagbabati nila, sinasabi nila na magandang araw po sa inyo, sa mayor, sa congressman, sa senator. Ganito daw ang pagbabati nila. 목사님께서 토고에 가서 앞으로 이 토고가 세계의 중심이 될 겁니다. 가장 훌륭한 나라가 될 겁니다. 여러분들이 앞으로 시장님이 되고 국회의원이 되고 상원의원이 될 겁니다. 그렇게 이야기를 하셨다고 하는데 그대로 마음을 받아서 인사를 할 때 그렇게 한다고 합니다. Kaya si Pastor Park, nung siya daw kasi ay pumunta sa Togo, siya ang nagsalita. Sinabi niya sa mga kapatiran na dito sa Togo, kayo ang mga tao na magiging mga senator, magiging mga congressman, magiging mga mayor. Kaya dahil itong puso na to ay natanggap nila, ganito daw ang ginagawa nila in action na nagbabati sila na gano'n ang pangalan. 토고가 앞으로 세계 중심이 될 거라는 말을 듣고 행사님들이 믿음을 가지면서 갑자기 막 그 헌금을 하는데 1,000만 원도 하고 2,000만 원도 하고 엄청난 헌금을 한다고 합니다. 왜냐하면 그만한 수입이 들어왔기 때문이죠. Kaya itong mga kapatiran din, nung tinanggap nila ang puso ni Pastor Park na ang Togo ay magiging sentro ng mundo, ay doon sila nagsimula ng mag-abuloy sa iglesia ng mga $10,000, $20,000, at nagagawa lang nila to dahil noon nagsimula na silang kumita ng ganun kalaki ng mga pera.
정말 이게 여러분 믿어집니까? 그런 일들이 아프리카 그 굉장히 토고가 굉장히 가난한 나라인데 그런 나라에서 그런 엄청난 일들이 일어나고 있다고 합니다. Nakakapaniwala po ba kayo dito? Yung Togo mismo ay sa Africa, sobrang matindi ang kahirapan nila. Pero ganong klaseng dakilang mga bagay nangyayari. 그 이야기를 들으면서 제가 어떤 마음이 들었냐면은 야 정말 신명기 28장 1절에서 6절의 세계가 있고 또 9절에서 15절에서 19절의 세계가 있구나. 두 세계가 분명히 있구나. 그걸 알 수 있습니다. Kaya habang naririnig ko mga matutuo na ito, ay nalaman ko na totoo talaga na dito sa mundo, merong ganitong klase. Mundo ng verse 1 hanggang verse 6 at yung verse 15 hanggang verse 19. 자, 여기 신명기 28장 1절에서 6절을 보면은 어떤 세계가 펼쳐지고 있습니까? Kung makita po natin ang aklat ng Deuteronomio chapter 28 verse 1 hanggang verse 6, anong klaseng mundo po ba nandito? 자, 1절에 보면은 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 네게 명하는 그 모든 명령을 지켜 행하면 네 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 그래 이야기하죠. Sa verse 1, sinabi, "At pangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay tataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa." 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 네게 임하여 미치리니 2절에 At sa verse 2, "At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos." 자, 3절부터 6절까지 여러분 한 절 한 절 우리 다 같이 같은 목소리로 한번 계속해서 끊지 말고 3절부터 6절까지 또박또박 한 목소리로 같이 읽어보겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay ng klarong boses ang verse 3 hanggang verse 6 na walang tigil at tayo sabay-sabay. 시작. Start. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. 자, 이 구절이 뭘 보여주느냐면은 네가 뭘 하든지 네가 들어가든지 나가든지 뭘 하든지 성읍에서나 어디서든 뭘 하든지 네가 복을 받는다. 이런 이야기죠. Ano po ba yung sinasabi dito? Sinasabi dito, kahit anong bagay na ginagawa mo, kahit ikaw ay pumasok, kahit ikaw ay lumabas, sa kahit anong mga bagay na ginagawa mo sa kaharian na ito, ikaw, 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받고 sinabi na kahit sa bayan ay mapalad ka, kahit sa parang ay mapalad ka, 또 네 몸의 소생과 소산과 짐승의 새끼와 우양의 새끼가 다 복을 받는다는 거죠. sinabi magiging mapalad ka, ang iyong bunga, ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, bunga ng iyong mga hayop, lahat ng mga bagay. 네 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받는다는 거죠. Sinabi mapalad ang iyong busto at ang iyong palayok. 그런데 이 조건이 뭐냐면 네가 내 말을 듣고 순종하여 잘 지켜 행할 때 그렇게 된다는 이야기죠. Pero sinabi, ganito ang mangyayari kung ang kondisyon ay makakamit mo. Ito yung mangyayari kung didinggin mo masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng utos. 복을 받는 이야기까지는 좋은데 문제가 뭐냐면은 네가 내 명령을 듣고 잘 지키고 순종할 경우에라고 조건이 붙어 있다는 거죠. Maganda nga na tayo ay magiging mapalad sa lahat ng mga bagay na ito, pero ang importanteng bagay ay merong kondisyon kung didinggin mo ang aking mga utos. 복을 받는다는 말은 좋은데 우리가 절망할 수밖에 없는 거는 내가 순종하면 내가 잘하면 복을 받는다 하니까 결론적으로 말하자면 이 복은 그림의 떡이네. 내가 복 받는 그런 조건을 갖출 수가 없네. 그 결론이 되면서 아이고 나는 해당이 안 되는구나. 그렇게 생각한다는 거죠. Kaya sinasabi dito na oo nga maganda ang pagpapala, pero
kailangan ko palang dinggin ang tinig ng Panginoong Diyos, kailangan kong sagawa ang lahat ng kanyang mga utos. Kung ganun, ito ay isang bagay na hindi ko magagawa. Ito ay isang parang litrato lang para sa akin. Ito ay hindi ko makukuha. 내용은 너무 좋은데, 그 복을 준다는 소리는 너무 좋은데, 문제는 뭐냐면은, 내가 이걸 지킬 수 있느냐? 내가 하는 율법을 다 지킬 수 있느냐? 그걸 못 지키기 때문에 이 좋은 기록이 되어 있지만 내 마음은 절망이 된다는 거죠. Kaya maganda nga na sinasabi dito na magkakatanggap ako ng pagpapala, ako ay magiging mapalad. Pero yung parte na kailangan kong dinggin ang tinig ng Panginoong Diyos at isagawa ang kanyang utos ay talagang nagbibigay sa akin ng pagkawalan ng pag-asa. 여러분도 좋다가 말았죠, 그죠? 좋다가 그냥, 좋다 하다가, 어이구, 그러면 안 되네. 하는 마음이 들면서, 그림이 떡이네. 그런 마음이 들지요. Kaya kayo rin po, di ba, nagkakaroon kayo ng ganitong klaseng puso? Oo nga, ang ganda naman nun. Magiging mapalad ako. Makatanggap ako ng pagpapala. Pero nung nakita ninyo na kailangan palang tingin ng kanyang tinig, sagawa ang kanyang utos, biglang mapaisip kayo na, ay, hindi ko kaya yan, di ba? 아이고, 참, 내용은 좋다만, 이거 나하고 상관이 없네. 내가 이걸 어떻게 지켜? 나는 못 지켜. 그래서, 아이고, 그냥, 그림의 떡이라 생각하고 그냥 넘어가자. 이렇게 된다는 거예요, 우리 마음이. Kaya sa puso natin nagpapaisip tayo na, oo nga, ang ganda nga talaga nito, pero hindi ko talaga to kaya. Hindi ito para sa akin kasi hindi ko naman magagawa ang mga bagay na ito. 그래서 이제, 아이고, 안 되겠다. 나는 소망이 없다. 복 못 받겠다. 그런 마음으로 절망스럽게 우리는 이 신명기를 읽으면서 마음에서 절망만 남게 된다는 거죠. Kaya bigla tayong magkakaroon ng puso na nawawalan ng pag-asa, iniisip na habang pinabasa ito ito ay hindi para sa akin, hindi ako makakatanggap ng pagpapala. 자, 이제 16절에 가서 봅시다. Tingnan po natin ang verse 16. 15절. Verse 15. 자, 읽어보세요. Basahin ko po. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. 자, 15절에서 하는 말이 뭐냐면은, 만일 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 순종치 아니하여 내가 오늘 네게 명하는 명령과 규례를 지키지 아니하면 이 모든 저주가 임한다 하고 말하는 거예요. Kaya dito sinabi na kung mangyayari naman na hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. 자, 무슨 저주가 임하느냐면은, 자, 16절에서 19절까지 또 또박 한 구절 한 구절 다 같은 목소리로 읽어봅시다. 시작. Kaya anong klaseng sumpa po ba sinasabi dito? Kung gano'n, basahin natin ulit ng sabay-sabay ng klarong boses ang verse 16 hanggang verse 19. Simulan po natin. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayo. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. 자, 이 내용을 여러분 가만히 보니까 앞에 읽은 내용하고 전혀 반대되는 세계라는 걸 금방 알 수 있죠. Kung makikita po ninyo dito ang mga bersikulo na ito, malalaman natin agad na itong mundo na ito naman ay kabaliktaran na eksakto sa mundo na nabasa natin kanina. 표현 하나하나가 똑같이 반대로 돼 있다는 거예요. Kaya ang isa-isang mga expression dito ay lahat ay eksaktong kabaliktaran ang nakasulat. 아까는 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받는다 했는데 여기서는 성읍에서 저주를 받고 들에서도 저주를 받는다. 그렇게 이야기한다. Kanina, sinabi magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Dito naman, sinasabi susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. 그다음에 아까는 네 강주리와 떡반죽 그릇이 저주를 받는다. 아까는 네 강주리와 떡반죽 그릇이 복을 받는다 했는데 여기서는 네 강주리와 떡반죽 그릇이 저주를 받는다고 이야기하고 있습니다. At kanina naman sinabi na magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayo. Dito naman sinasabi susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayo.
아까는 네 몸의 소생과 네 토지의 소산과 네 고양이 새끼가 복을 받는데 여기서는 네 몸의 소생과 네 토지의 소산과 네 고양이 새끼가 저주를 받는다고 이야기하고 있어. Kanina, sinabi magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Dito naman, sinabi, nasusumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. 네가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받는다 했는데 여기서는 네가 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받는다 하고 이야기한다는 거예요. Sinabi kanina, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Dito naman sinabi, susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. 자, 여러분 이제 보셨죠? 두 개의 세계가 딱 존재하죠, 그죠? Di ba nakikita naman po natin dito, merong dalawang mundo. 정반대의 세계. Dalawang mundo na magkabaliktaran. 180도 다른 세계를 보여주고 있죠, 하나님이. Itong mundo na pinapakita ng Diyos ay 180 degrees na eksaktong magkabaliktad. 아까 본 세계는 진짜 뭘 해도 복을 받는 세계고 여기서 보는 세계는 뭘 해도 저주를 받는 세계. Ang mundo na pinakita kanina ay kahit anong bagay man ay gagawin mo ay pagpapala ka. Dito naman, kahit anong bagay na ginagawa mo, nasusumpa ka. 근데 문제는 뭐냐면 내가 나 자신을 보니까 아까 그 본 복의 세계는 나하고 너무 거리가 먼 거예요. 내가 그걸 다 못 시키고 내가 순종을 할 수 없기 때문에. Pero ano ba yung problema? Lahat ng mga bagay na nakikita ko dito ay parang isang mundo na sobrang malayo mula sa akin kasi hindi ko madidinggin ang mga tinig ng Diyos at hindi ko magagawa ang mga utos ng Diyos. 근데 여기는 지금 보니까 모든 것이 저주인데 결국은 나는 저주에 속하네. 나는 저주받을 수밖에 없네. 나는 하나님 말씀을 순종할 수 없고 율법을 다 지킬 수 없기 때문에 나는 결국 저주네 하는 결론이 나는 거예요. Pero sa pangalawa naman ay makikita natin kahit anong bagay pala ang gagawin ko, sa pinakahuli pala ako ay masusumpa lang. Kahit ano pala ang pagsusunod ko, gagawin ko, ay ako pala ay masusumpa lang. 그래서 좋다고 말았죠. 아까는 너무 기분이 좋았는데 이제 결론을 보니까 나는 저주를 받는구나. 나는 들어와도 저주받고 나가도 저주를 받고 뭘 해도 저주를 받고 나는 안 되는구나 하고 결론이 나버리는 거예요. Kaya magiging maganda sana ang pakiramdam natin, pero sa pinakahuli mapapaisip tayo na kahit anong bagay pala gagawin ko, susumpain pala ako. Kahit pumasok ako, kahit lumabas ako, kahit sa anong bagay pala ako ay susumpain. 결론적으로 뭐냐면 나의 세계는 어느 세계냐면은 1절부터 6절이 아니고 여기 15절부터 19절이 나의 세계더라는 거죠. Kaya maiisip natin ang pinaka-konklusyon, ang mundo ko ay hindi sa verse 1 hanggang verse 6, pero ang mundo ko ay nasa verse 15 hanggang verse 19. 그래서 나는 결국은 저주를 받을 수밖에 없고 나는 하는 것마다 안 될 수밖에 없구나. Kaya makikita natin agad na kung ganun, kahit anong bagay ang gagawin ko, hindi ako makakatanggap ng pagpapala. Kahit anong bagay ang gagawin ko, ako pala ay susumpain. 내가 이 복을 받으려면 어떻게 해야 됩니까? 이 복을 받으려면 내가 여호와의 율법을 다 지키고 계명을 순종하고 다 하나하나 행해야 되더라는 거죠. Kung ganun, para matanggap ko ang mga pagpapala na to, ano ba ang dapat kong gawin? Dapat lahat ng mga kautusan ng Diyos, lahat ng kanyang mga sinasabi, ay lahat kailangan kong sundan. 그런데 제가 형제자매들에게 물어보겠습니다. 여러분 중에 그 계명을 다 지키고 100% 순종할 수 있는 사람 있습니까? Pero tanungin ko po kayo mga kapatiran, meron po ba sa inyong kahit sino na kayang masundan ang lahat ng mga kautusan na to? 있으면 손 들어보세요. Kung meron po sa inyo, taas niyo po ang kamay ninyo. 아무도 없잖아요. 그렇죠? Di ba walang kahit sino? 근데 나는 율법을 지킬 수 없습니다. 하나님, 나는 안 됩니다. 하는 분 손 들어보세요. Pero taas niyo naman ang kamay ninyo. Kung masasabi ninyong, hindi ko po kayang masundan ang lahat ng mga kautusan. Hindi ko po kayang masundan ang mga sinasabi ng Diyos. 나도 손 들었어요. Kahit ako ay nagtataas ng kamay ngayon. 왜냐하면 나라는 존재는 이걸 지킬 수가 없고 따를 수가 없고 순종할 수가 없는 거예요. Kasi ako mismo
ako ay isang tao na hindi kayang masundan ng lahat ng mga kautusan na to, lahat ng mga sinasalita ng Diyos. 하나님, 저는 못합니다, 하나님. 저는 복음 받고 싶은데 계명은 지킬 수가 없습니다. 그래서 저는 개인적으로 저주를 받을 수밖에 없네요. 저는 저주받을 수밖에 없어요. Ang Diyos, hindi ko po kaya. Kahit anong bagay na ginagawa ko, ay wala akong magagawa kundi makatanggap ng sumpa. 그러면 도대체 이 성경은 왜 이렇게 기록을 해놨느냐? Kung gano'n, itong Biblia na to, bakit kaya ganito po ang sinabi? 저거 지금 내가 이렇게 말하는 것 자체가 벌써 내가 간증하고 내가 여러분에게 이야기한 것과 모순이잖아요. Diba ang sinasabi ko sa inyo at yung patotoo ko mismo ay isang irony, di ba? 왜냐하면 내가 지금 여러분들 앞에서 수없이 나는 많은 복을 받았다. 하는 것마다 복을 받았다. 어디를 가든 복을 받았다. 그렇게 간증을 했잖아요. Kasi di ba kanina, pinagpatotoo ko din sa inyo na kahit anong mga bagay na ginagawa ko, napagpala ako, kahit ano, saan man ako pumunta, ako'y pinagpagpala. 박수 목사님이 간증을 했잖아요. 나는 뭐든지 복을 받았다. 어디를 가든지 복을 받았다. 내가 하는 모든 일을 복을 받았다. 내가 모든 싸움에서 다 이겼다. Di ba, si Pastor Park din ay nagpatotoo, sinabi niya na kahit anong bagay ang ginagawa ko, pinagpala ako. Kahit saan man ako pumunta, ay pinagpala ako. Kahit kanino man ako nakipag-away, ay pinagpala ako. 아니 우리가 율법을 못 지켜서 우리가 저주를 받아야 되고 하는 것마다 저주를 받아야 되고 들어가도 저주받고 나가도 저주받아야 되는데 박수 목사님은 어떻게 해서 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 뭘 하든지 복을 받는 사람이 되었느냐? Akala ko ba kung hindi natin masusundan ang lahat ng mga kautusan, ay kahit anong mga bagay ginagawa ko, ay masusumpa ako, kahit saan man ako pumunta, mapasok man ako, lumabas man ako, masusumpa ako. Pero bakit ba si Pastor Park nagawa niya na siya ay pinagpala sa kahit anumang ginagawa niya? 아, 내가 못 지키는 율법을 박수 목사님만 지켰나? 그래서 박수 목사님은 복을 받고 나는 복을 못 받는가? Ibig sabihin ba nun, yung mga kautusan na hindi ko nasusunod, si Pastor Park kaya niyang masunod yon? Kaya siya napagpala? 근데 제가 뭐 여러분에게 물어보겠습니다. 여러분이 율법을 못 지킨다면 박수 목사님도 율법을 지키겠습니까? 못 지키겠습니까? Pero kayo po yung tanungin ko, kung hindi ninyo kayang masunod ang mga kautusan, si Pastor Park kaya, siya naman kaya naman niya? 지킨다. Sino po nagsabing masusunod niya? 못 지킨다. Sino naman nagsasabing hindi niya masusunod? 아마 여러분들이 다 답은 알 거예요. 박수 목사님도 인간이기 때문에 못 지킵니다. 못 지켜요. Sa tingin ko lahat naman kayo, alam naman natin ang sagot. Si Pastor Park ay isang tao rin, kaya hindi niya masusundan. 그런데 어떻게 목사님은 복을 받고 하는 것마다 복을 받고 잘 되느냐는 거지. Pero paano pong nangyayari na si Pastor Park sa kahit anong mga bagay na ginagawa na siya ay napapagpala at nagiging maayos? 예, 오늘 제가 이야기하려고 하는 초점이 바로 이 부분입니다. Kaya ito po yung pinaka-focus ng sinasabi ko, gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga. 예, 우리는 정말 못 지켜요. 우리 누구든지 인간이라면 못 지켜요. Tayo, kahit sino man, basta maging tao, ay hindi kayang masundan ng mga kautusan. 그러면 지키면 복을 받는 건 맞지요? Sinasabi dito na kung sundan ay mapapagpala. 순종하면 복을 받는 건 맞지요? Tama nga na kung sumunod sa mga kautusan ay mapapagpala. 예, 그거는 맞습니다. Tama nga yun. 그렇다면 누가 지킬 수 있고 누가 순종할 수 있겠어요? Kung ganun, sino ba ang kayang sumunod? Sino ba ang kayang gawin ang mga utos? 여러분 생각을 한번 해보세요. 누가 할 수 있죠? Sino ba ang kayang gumawa nun? 예, 아무도 못해요. Walang kahit sino. 그런데 1절부터 6절까지는 복의 세계잖아요. 그죠? Yung verse 1 hanggang verse 6 ay yung mundo ng pagpapala. 그리고 15절부터 19절까지는 저주의 세계잖아요. At verse 15 hanggang verse 19 ay ang mundo ng sumpa. 결론은 뭐냐? 저주의 세계에 태어난 사람은 저주를 받고 복의 세계에 태어난 사람은 복을 받는다는 거지. Ano po bang magiging conclusion dito? Ang mga tao na isinilang doon sa mundo ng pagpapala ay makakatanggap ng pagpapala. At yung mga taong isinilang sa mundo ng sumpa ay makakatanggap ng sumpa. 그러면 누가 이 복의 세계에 태어났고 누가 저주의 세계에 태어났습니까?
Kung sino po ba yung mga isinilang sa mundo ng pagpapala at sino po ba yung mga isinilang sa mundo ng sumpa? 여러분, 어느 세계에 태어났습니까? Aling mundo po ba kayo isinilang? 여러분 중에는 10살, 20살, 50살, 100살, 뭐 여러 가지 나이가 있는데 여러분 다 태어날 때 어디서 태어났어요? Diba, tayo meron po tayong kanya-kanyang mga edad. Merong 10 years old, 20 years old, 50 years old. Saan po ba tayo isinilang nung una? 예, 우리는 저주의 세계에서 태어났습니다. Tayo po ay isinilang sa mundo ng sumpa. 그 저주의 세계는 아담의 세계고 또 더 깊이 들어가면 사단의 세계입니다. Ang mundo ng sumpa ay ang mundo ni Adan at sa mas malalim na paningin, ito yung mundo ng Satanas. 예, 결국 우리는 아담의 세계, 사단의 세계에서 태어났기 때문에 우리는 저주를 받게 태어났다는 거죠. Kaya dahil tayo ay pinanganak sa mundo ni Adan, sa mundo ni Satanas, ay wala tayong magagawa kundi pinanganak tayong masumpa. 그런데 이 복의 세계에서 태어난 사람은 누구냐? Pero sino po ba ang mga taong pinanganak sa mundo ng pagpapala? 이 율법을 다 지킬 수 있고 모든 순종을 다 행할 수 있는 그 사람은 누구냐? Sino ba ang tao na makakasunod sa lahat ng mga utos na ito, makakarinig sa lahat ng mga tinig ng Panginoon? 예, 한 사람 있지요? Di ba merong isa? 누구지요? Sino po ba yon? 예수 그리스도. Yesu Cristo. 따라하세요. 예수 그리스도. Sundan niyo po ako, Yesu Cristo. 예, 예수 그리스도가 이 복의 세계에서 태어났다는 겁니다. Si Yesu Cristo ay pinanganak sa mundo ng pagpapala. 그러면 답이 나오는 겁니다. 아, 예수님이 하실 수 있구나. 예수님이 모든 계명을 지킬 수 있고 예수님이 온전히 순종할 수 있구나. 그러면 예수님은 이 복을 받겠네. Ngunit malalaman natin agad na si Jesus, masusundan niya ang lahat ng mga kautusan na to, matitinggin niya lahat ng mga tinig ng Panginoon. Kung ganon, siya ay makakatanggap ng pagpapala. 아, 이 복은 율법의 행위로 복을 받는 건데 이 율법을 온전히 지킬 수 있는 분은 한 사람 예수님밖에 없구나. Itong pagpapala na to ay matatanggap kung kailan masundan ang lahat ng mga kautusan na to at ang tanging kayang makatanggap ng lahat ng pagpapala na to ay si Jesus pala lamang. 아, 구약 성경에서 이렇게 기록한 이유는 아직까지 예수님이 안 왔기 때문에 하나님은 우리가 이런 율법을 지켜서는 구원을 받을 수 없고 복을 받을 수 없고 들어와도 복, 나가도 복을 받는 세계는 우리는 상관이 없구나. 그걸 가르치기 위해서 기록하신 거구나. Kaya dito pala, dahil ito ay nasa lumang tipan pa, ay pinapakita sa atin ng Diyos na ganitong mundo tayo nakatira. Sa kahit anong mga bagay na ginagawa natin, sa kahit anong bunga, sa pagpasok, sa paglabas, lahat ng mga bagay na to ay kailangan makakatanggap ng pagpapala, pero dahil hindi natin magagawa ang pagdidinggin ng tinig ng Diyos, ay hindi tayo makakapasok sa mundong ito. 그래서 예수님이 신약시대에 태어났죠. Tapos sa bagong tipan ay pinanganak na si Jesus, di ba? 자, 예수님은 모든 계명을 다 지켰습니까? 안 지켰습니까? Si Jesus Cristo, siya po ba nasunod niya lahat ng mga kautusan o hindi? 자, 여러분 이제 그걸 한번 생각해 보겠습니다. 예수님은 이 모든 계명을 다 지켰어요? 안 지켰어요? Yun naman po ang pag-isipan natin. Si Jesus ba, lahat ng mga kautusan na to ay nasundan niya o hindi? 네, 로마서 8장 4절을 보겠습니다. Tingnan po natin ang aklat ng Roma, chapter 4, verse 8. 거꾸로 말해서 8장 4절. Romans chapter 8, verse 4. 다 같이 읽어보겠습니다. Basahin po natin ang sabay-sabay. 시작. Start. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 자, 로마서 8장 4절에 육신을 쫓지 않고 그 영을 쫓아 행하는 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하심이니라 그랬습니다. Sa Romans chapter 8, verse 4, sinabi, na kung upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 자, 이것이 무슨 이야기냐 하면은 이것이 너무 놀라운 이야기라는 겁니다. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Itong kwento na to ay sobrang nakakahanga.
우리는 절대로 율법을 지키고 순종하고 하나하나 다 행해서 그 복을 받을 수가 없다 그랬잖아요. Di ba sinabi na tayo, hindi natin kayang masundan ang lahat ng mga kautusan at magawa ang lahat ng mga bagay na ito at makatanggap ng pagpapala. 그런데 예수님은 할 수 있단 말입니다. Pero si Jesus, kaya niya. 그래서 예수님이 이 신명기 28장 1절에서 6절까지의 모든 복을 다 받으시는 분이라는 거죠. Kaya si Jesus, siya yung tanging makakatanggap ng lahat ng mga pagpapala na sinasabi sa Deuteronomio chapter 28 verse 1 hanggang 6. 그러면 우리가 직접 그 율법을 지키고 우리가 직접 순종을 해서는 그 복을 받을 수 없지만은 우리가 복을 받을 수 있는 길이 뭐냐면 우리가 예수님 안에 들어가면 된다는 거죠. Kung ganun, wala tayong kahit anong paraan para magagawa natin na matatanggap ang lahat ng mga pagpapalang ito. Pero para matanggap natin ang pagpapalang ito ay kailangan natin pumasok sa loob ni Jesus. 예수님 안에 들어가면은 예수님이 다 이루어 놨기 때문에 우리도 이루은 게 된다는 겁니다. Pag tayo ay makapasok na kay Jesus, dahil lahat ng mga bagay ay natupad na ni Jesus, ibig sabihin nun, natupad na rin natin ang lahat ng mga bagay na ito. 자, 우리가 로마서 10장을 보겠습니다. Tingnan naman po natin ang aklat ng Roma chapter 10. 10장 4절을 이번에 보겠습니다. Chapter 10 verse 4 ay tingnan po natin. 또 다 같이 읽겠습니다. 시작. Basahin po natin ng sabay-sabay. Start. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. 자, 여기서 놀라운 말씀이 나타나지요. Dito din, di ba, meron sinabi na sobrang nakakahanga. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. Sinabi, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. 자, 여기서 예수님이 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위해서 예수님이 율법의 마침이 되었다. 예수님이 율법을 다 이루었다는 거예요. Sinabi, si Jesus, si Kristo, ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ibig sabihin nun, inuwi niya, tinapos na niya ang kautusan para sa lahat ng mga sumasampalataya. 자, 아까 신명기 28장 1절에서 6절까지 요거는 뭐냐면 네가 모든 계명을 다 지켜 행하면 하나하나 순종하면 이 복은 다 너의 것이다. 그렇게 얘기했잖아요. Di ba sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6 kanina, sinabi, lahat ng mga kautusan na to, lahat ng mga sinasabi ko, kung dinggin mo at kung sundan mo, ay ikaw ay makakatanggap ng pagpapala. 그런데 우리는 못하잖아요. Pero tayo, hindi naman natin ito kaya, di ba? 그래서 우리가 그 해당이 안 되는 거예요. 우리는 그 복을 받기 해당이 안 되는 거예요. Kaya tayo ay hindi mabibilang doon, hindi tayo karapat-dapat makatanggap ng pagpapala. 그런데 그 복을 받을 수 있는 조건에 해당되는 사람은 예수님밖에 없더라는 거죠. Pero sino po ba ang tanging nakakatanggap o merong ganitong kondisyon na karapat-dapat makatanggap ng pagpapala? Si Jesus lamang. 그래서 예수님이 오셔서 그 율법을 하나하나 지켜서 하나하나 이루었고 다 마쳐버렸다는 거지. Kaya si Jesus, sinundan niya lahat ng mga kautusan na to at ginawa niya lahat ng mga kautusan na to at inuwi niya. 이제 예수님이 그 복을 받았습니까? 안 받았습니까? Kung ganun si Jesus, natanggap na po ba ang lahat ng pagpapalang ito o hindi ba? 받았습니다. Natanggap na niya. 그리고 예수님은 성읍에서 복을 받고 드레스도 복을 받고 뭐든지 복을 받는 거예요. 하는 것마다 복을 받는 거예요. Kaya si Jesus, pagkatapos noon, sa lahat ng mga bagay ay natatanggap niya ang pagpapala. Kahit anong mga bagay ginagawa niya, ay natatanggap niya ang pagpapala. 그 복은 율법을 이루는 자에게 주는 복이기 때문에 율법을 이루기만 하면 그 복을 받는데 우리는 이룰 수가 없기 때문에 우리는 안 되지만 예수님은 이루었다는 겁니다. Itong kautusan na to ay masusundan, itong pagpapala na to ay matatanggap pag sa lahat ng mga kautusan na to ay masusundan. Pero tayo hindi natin kayang masundan ang lahat ng mga kautusan. 그 예수님이 이루었기 때문에 우리는 어떻게 복을 받을 수 있냐면은 예수님 안에 들어가서 예수님이 행한 걸 믿어주면 된다는 겁니다. Pero si Jesus, paano niya bang natatanggap ang mga pagpapala na to? Dahil nasundan niya ang lahat ng mga kautusan. Tayo naman, paano naman ba tayo makakatanggap ng pagpapala? Kailangan lang natin pumasok kay Jesus at makatanggap ng pagpapala.
왜냐하면 율법이라는 것은 율법의 의를 이루는 게 율법의 목적이기 때문에 내가 의를 이룰 수 없는 육체를 갖고 있기 때문에 나는 못했지만 Kaya paano ka makatanggap ng pagpapala? Matatanggap lang ang pagpapala sa kung lahat ng ganitong mga katuwiran ay natupad. Tayo, hindi natin magagawa ang mga matutuwid na mga bagay. 우리는 율법을 행할 수 없잖아요. 율법의 의를 못 이룬다는 거예요. Di ba tayo, hindi naman po natin masusundan ang mga kautusan. Hindi natin matutupad ang katuwiran ng kautusan. 근데 우리도 의를 얻을 수 있다면, 우리가 의로워진다면, 신명기 28장 1절에서 6절은 우리 것이 된다는 거예요. Pero kung kaya din natin masundan ang mga kautusan na to, kaya din natin matupad ang katuwiran, kung ganon, tayo din bilang sa Aklat ng Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6. 그럼 우리는 어떻게 해서 의를 이룰 수 있느냐? Kung ganon, paano po ba tayo makakatupad ng katuwiran? 우리는 행위로는 못 이루지만 우리가 의를 이룰 수 있는 길은 예수님이 이루신 의를 믿음으로 그 의를 얻음으로 이룰 수 있다는 거예요. Tayo, hindi natin matutupad ang mga bagay na ito ayon sa sarili nating mga gawa. Pero sinasabi dito na kung tayo ay makapasok sa pananampalatayang ito, ay matutupad din natin ang mga katuwiran na iyon. 자, 그래서 10절, 로마서 10장 10절을 보겠습니다. Tignan po natin ang Romans chapter 10 verse 10. 시작, 다 같이 읽겠습니다. 시작. Isahin po natin ng sabay-sabay. Start. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. 자, 여기서 놀라운 말씀이 나오죠. 사람이 믿음으로 의에 이른다 그랬다는 겁니다. Kaya nakakahanga pong sinabi dito, di ba? Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid. 자, 여기서 우리는 누구를 믿습니까? 그 모든 율법을 이루신 예수님을 믿었다는 거예요. Kanino po ba tayo nananampalataya? Tayo ay nananampalataya kay Jesus na natupad ang lahat ng mga bagay. 자, 그러면 우리는 우리가 율법을 지키거나 우리가 율법을 하나하나 순종하지는 않았지만 예수님을 통해서 우리가 의를 얻었습니까? 안 얻었습니까? Kung ganun, tayo, hindi naman natin natupad ang lahat ng mga kautusan, hindi naman natin natinggin ang lahat ng mga tinig niyong Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos. Pero, tayo po ba ay nakatanggap ng pagpapala o hindi? 자, 얻었지요? Di ba nakuha na natin ang pagkatuwid dito, di ba? 자, 의를 얻었으면 신명기 28장 1절에서 6절의 축복은 우리 것이 됩니까? 안 됩니까? Kung ganun, kung tayo, nakatanggap na tayo ng katuwid na to, kung ganun, nakuha na ba natin yung pagpapala sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6 o hindi? 자, 이제 이 부분이 풀려집니까? 여러분 마음에서? Itong parte na to, medyo nakakakuha na po ba kayo ng sagot? 예, 우리는 유대인들이 행하듯이 율법을 하나하나 지키려고 하지 않았다는 겁니다. Tulad ng mga sinasabi ng mga taga-Hudyo, hindi natin nasubukang magawa ang pagsusunod ng lahat ng mga kautusan. 그렇지만 우리는 그 율법을 지킬 수 없는 걸 깨닫고 우리는 누구에게로 갔느냐면 예수님에게로 갔다는 겁니다. Pero pagkatapos natin matuklasan na hindi natin kayang masundan ang lahat ng mga kautusan na to, ay kanino ba tayo pumunta? Pumunta tayo kay Jesus. 우리는 유대인들처럼 직접 율법을 지키거나 그 조항 하나하나를 따르려고 애쓰거나 하지 않았지만 Tayo, hindi naman tayo nagsikap, hindi naman tayo nagtiyaga para lahat ng mga kautusan, bawat isang utos ay masundan natin. 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 의를 얻었다는 거예요. Pero ayon sa pananampalataya natin kay Hesus Kristo, ay nakakuha tayo ng pagkatuwid. 그래서 신명기 28장 1절에서 6절의 이 축복은 의를 얻은 자의 축복이라는 겁니다. Kaya ang pagpapala na nandito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6, ito yung pagpapala na matatanggap ng mga tao na nakuha ang pagkatuwid. 결국은 예수 그리스도만이 신명기 28장 1절에서 6절을 이룰 수 있고 예수님은 다 이루었기 때문에 우리는 그분을 믿음으로 우리도 똑같은 축복을 받게 됐다는 겁니다. Kaya tanging si Jesus lamang ang makakatanggap ng ganitong klase pagpapala sa pagtutupad ng pagkatuwid. Pero dahil tayo ay nabibilang na sa loob ng Jesus na ito, ay parehong pagpapala din ang natatanggap natin.
자, 이제 여러분이 예수님을 믿음으로 의에 이르렀습니까? 안 이르렀습니까? Kung gano'n, ayon sa pananampalataya ninyo kay Jesus ay natupad niyo po ba ang katuwiran o hindi? 얻었지요? 그래서 우리가 의인이라 그러는 겁니다. Natupad niyo na, di ba? Kaya sinasabi na tinatawag natin ang sarili nating mga matutuwi. 그래서 죄를 아직도 갖고 있는 사람은 죄인이고 의를 얻은 사람은 의인이 되는 겁니다. Kung gano'n, yung mga tao na hanggang ngayon ay meron pa ding mga kasalanan ay mga makasalanan at yung mga tao na wala ng kasalanan ay tinatawag na matuwid. 자, 로마서 10장 10절을 우리가 보면은 사람이 마음으로 믿어 의에 이르렀습니다. 그러면 내가 의인이구나 하고 의에 이르렀어요. Kaya sa Romans chapter 10 verse 10, ano po bang sinasabi? Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid, di ba tayo nakatatakuhan na natin ang katuwiran sa pananampalataya? 그 다음에 입으로 시인한다. 예, 제가 의인이 됐습니다. 입으로 시인하면서 그 마음이 표현이 되니까 저 사람은 구원받은 사람이구나. 그래서 구원이 이루어지는 거예요. At pagkatapos noon sinasabi at ginagawa sa magitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ibig sabihin nun, yung mga tao na nagpapatotoo na ako ay ligtas na, ako ay ligtas na. Ibig sabihin nito, sila yung nagpapahayag ng kanilang kaligtasan. 우리는 우리 행위로는 우리 열심으로나 우리 수고로나 우리의 땀 흘림이나 우리의 피 흘림으로는 우리가 의에 이룰 수 없기 때문에 예수님이 우리의 의를 이루기 위해서 예수님이 십자가에 돌아가시고 예수님이 못 박혀 죽음으로 우리에게 의를 나누어 주셨다는 겁니다. Kaya tayo, ayon sa dugo at pawis natin, sa pagtsatsaga at pagsisikap natin ay hindi natin makukuha ang kaligtasan. Sa ginawa lang ni Jesus, sa dugo niyang ni Jesus, tayo ay maliligtas. 아멘. Amen. 자, 이제 앞에 로마서 9장을 보세요. Ngayon, tignan naman natin ang bago ang chapter 10, sa chapter 9. 자, 9장 30절을 또 다 같이 한번 읽겠습니다. 9장 30절. Chapter 9, verse 30. Kaya basahin po natin ang sabay-sabay. 시작. Part. Ano nga ang ating sasabihin? Na ang mga Hentil na hindi nagsisisunod sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran sa makatuwid bagay ang katuwiran sa pananampalataya. 자, 이게 분명하게 이제 나타나지요. Diba dito, siguradong pinapakita na 그런데 우리가 무슨 말 하리요? sinabi dito na ano nga ang ating sasabihin. 우리는 할 말 없어요. Wala na tayong sasabihin. 우리는 아무런 율법을 지키지도 않았고 하나도 우리가 순종하지도 않았어요. Na hindi nagsisisunod sa katuwiran na ay nagkamit ng katuwiran. 이스라엘 사람들처럼 그걸 지켜보려고 시도조차 우리는 안 했어요. Di tulad ng mga Israelita, hindi man lang natin sinubukan masunod ito. 그런데 우리는 의를 쫓지 아니한 사람들이었다. 이방인들이었단 말입니다. Tayo ay mga Hentil na hindi nagsisunod sa katuwiran. 그런데 뭐라냐면 의를 쫓지 아니한 이방인들이 의를 얻었으니 곧 믿음에서 난 의요 그렇게 말했다는. Pero sinabi dito, ang mga Hentil na hindi nagsisunod sa katuwiran ay nagkamit ng katuwiran sa makatuwid bagay ang katuwiran sa pananampalataya. 우리 필리핀노나 코리아노나 우리는 이방인들이란 말이에요. Mga Pilipino man, mga Koreano man, tayo ay mga Hentil. 우리 의를 쫓지 않았어요. Tayo ay mga Hentil na hindi nagsisunod sa katuwiran. 그런데 그런 이방인들이 의를 얻었단 말입니다. Pero ganun kasi mga Hentil, nakamit ang katuwiran. 자, 의를 행해서 의를 만들어내는 방법이 있고 의를 얻어서 의를 만드는 방법이 있어요. Kaya mayroong paraan para makamit ang katuwiran, ang paggagawa ng katuwiran at yung pagtatanggap ng katuwiran. 어느 게 쉽고 어느 게 좋아요? Ano po ba ang mas madali at ano po ba ang mas maganda? 의를 만들기 위해서 율법을 따르고 율법을 펴놓고 하나하나 이거 지켜야 돼, 이거 지켜야 돼, 이거 행해야 돼, 행해야 돼 이렇게 하고 있으면 과연 이루어질 수 있을까요? Para makagawa tayo ng katuwiran, kailangan natin ibuklat yung kautusan. Tapos sabihin natin, ito, kailangan ko itong masunod, ito, kailangan ko itong masunod, ito, ganyan. At kaya ba natin masunod ang lahat ng mga kautusan na to? 없습니다. Hindi. 그런데 우리는 그렇지는 않았지만 의를 얻었습니다. 어떻게 얻었죠? 믿음으로.
Pero tayo, hindi naman natin nagawa ang ganito mga katuwiran, pero paano ba natin makuha ang katuwiran? Ay natanggap natin ito. 자, 내가 이제 의를 얻었으면 신명기 28장 1절에서 6절의 축복은 내 것이 됐어요, 안 됐어요? Kung natanggap ko na ang katuwiran na ito, yung mga pagpapala na nasa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6 ay nasa akin na o hindi pa? 됐습니다. Natanggap na. 그래서 박옥수 목사님이 나는 무슨 일을 하든지 어디를 가든지 복을 받는다 하는 이야기를 감히 말할 수 있는 거예요. Kaya si Pastor Roxy Park, ang sinasabi niya na kahit ano man ang ginagawa ko, kahit sino man ang makilala ko, kahit nasaan man ako, ako'y nakatanggap ng pagpapala. 근데 만약에 예수님을 믿지 않고 지금도 율법을 하나하나 펴놓고 이거 지켜야 돼, 이거 행해야 돼, 이렇게 하고 있으면 의에 이를 수 있겠어요? Pero kung hindi niya nagagawa ang mga bagay na ito, at sinasabi niya hanggang ngayon natuturo pa din siya kailangan itong kautusan na to masundan, kaya kailangan itong kautusan masundan. Kung ganun, kaya ba natin? 그런데 그런 사람들이 있어요. Pero meron kasi ganung mga tao. 첫째, 이스라엘 사람들, 유대인들. Una ay yung mga Israelita, yung mga Hudyo. 둘째, 종교인들. Pangalawa, yung mga relihiosong mga tao. 아직까지도 복음을 듣지 못한 사람들, 무식한 사람들이 아니야, 우리는 율법을 지켜야 돼. 구약에 있는 모든 법을 하나하나 지켜야 돼. 율법의 13가지 하나하나를 다 지켜야 돼. Yung mga tao na to, hanggang ngayon iniisip pa rin nila, kailangan ko pa din sundan ang mga kautusan. Kailangan ko pa din gawin 1 hanggang 10, lahat ng mga bagay na ito. 여러분, 613가지 율법을 다 지킬 수 있어요? Kaya niyo po ba masundan din ang 613 na mga kautusan? 뭐가 있는지도 모르면서 어떻게 다 지켜요? Hindi niyo nga alam kung ano yung mga yun, pero paano niyo yun masusundan? 그걸 쫓아가면은 법에 이를 수 있을까요? Kung masundan pa natin ito, kaya ba natin umabot sa batas? 자, 읽은 구절 바로 밑에 로마서 9장 31절을 우리 다 같이 또 읽겠습니다. Basahin naman po natin ang versikulo na nasa baba noon sa Romans chapter 9 verse 31. 자, 시작. Start. Tatapat ang Israel sa pagsunod sa kautusan ng katuwiran ay hindi umabot sa kautusang yan. 자, 의의 법을 쫓아간 이스라엘은 법에 이르렀습니까? Yung Israel sa pagsusunod sa kautusan ng katuwiran ay umabot ba sa kautusan o hindi umabot? 자, 종교인들이 우리 선을 행합시다. 착하게 삽시다. 이웃을 도웁시다. 다른 사람을 도웁시다. 하면서 하나하나 행해가고 있지만 그걸 통해서 의에 이룰 수 있습니까? Yung mga tao na religyoso, iba na sinabi nila na, sige, sundan natin ang mga kautusan, gawin natin ito, gawin natin yan. Pero lahat po ba ng mga bagay na ito ay nagawa nila? 이웃을 사랑합시다. Sinabi na, ibigin natin ang mga kapwa natin, 가난한 사람을 도웁시다. yung mga taong mahirap ay tulungan natin, 고아들을 돌봅시다. yung mga ampon ay sukasuhin natin. 한다고 해서 우리가 법에 이를 수 있겠습니까? Ganito ba ang gawin natin? Tayo makakaabot sa ganitong kautusan? 안 됩니다. Hindi. 그 법을 쫓아온 이스라엘 백성들이 예수님 십자가 돌아가신 이후에 1500년이 흘렀고 이미 2000년이 흘렀지만 아직까지도 그 법을 못 지키고 있고 그 법에 의한 의를 얻지 못하고 있습니다. Ang mga Israelita na to, sa gaano kadaming mga oras, ay sinubukan nilang sundan ito, sinubukan nilang sundan at pakinggan lahat ng mga kautusan, pero hanggang ngayon na hindi pa din nila kaya. 그 법에 이르지 못하면 신명기 28장 15절에서 19절의 삶이 되어지는 거예요. Kung hindi masundan ng mga kautusan na to, ay magiging buhay sa kanila ang buhay ng Deuteronomy chapter 28 verse 15 hanggang verse 19. 예, 그래서 오늘 신명기 28장 두 세계가 있는데 그 두 세계에 내가 어디에 속했느냐가 내 인생을 결정한다는 거예요. Kaya dito, sa Deuteronomy chapter 28, mayroong dalawang klase ng mundo at magkapagdesisyonan ng buhay natin kung aling buhay ba tayo, nandun ba tayo sa dalawang mundo. 왜 이스라엘은 법을 그렇게 열심히 쫓았는데 왜 아직도 이루지 못했습니까? Bakit po ba yung Israel? Ganun nila kasi silang nagsikap para sundan ng mga kautusan. Pero bakit kaya hanggang ngayon na hindi nila ito natupad? 왜 그 종교인들은 그렇게 종교적으로 열심히 행하고 눈물 흘리고 콧물 흘리고 울고불고 하는데도 왜 아직까지 의에 이르지 못해서 맨날 죄인 하면서 주의 용서해 주옵소서 왜 그렇게
하고 있습니까? Bakit kaya yung mga relihiyosong mga tao hanggang ngayon, sobra silang nagsisikap na sumunod sa mga kautusan, gawin ang lahat ng mga bagay, pero hanggang ngayon ay sinasabi pa rin nila na akong makasalanan, patawarin ninyo ako, umiiyak, nagsisipon. Bakit kaya sila ganun? 예, 그게 바로 32절이 답입니다. 32절 다 같이 읽어보겠습니다. Ang dahilan naman doon ay yung verse 32, basahin po natin ng sabay-sabay. 10장 32절일까요? 9장 32절. Chapter 9, verse 32. Bakit? Sapagkat hindi nila hinanap sa pamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa, sila'y nangatisod sa batong katitisuran. 왜 그들은 법에 이르지 못하였나 하면은 저희가 믿음에 의지하지 않고 행위에 의지함이라 그랬다. Bakit kaya hindi nila nahanap sa pamagitan ng pananampalataya, kundi nang ayon sa mga gawa, sila'y nangatisod sa batong katitisuran. 그 믿음에 의지하는 것은 뭐냐 하면은 믿음에 의지한다는 말은 그 일을 이루신 예수님을 믿는 걸 말하는 것이고 Kaya paano po ba yung hinanap sa pamagitan ng pananampalataya? Ibig sabihin nito, ayon sa Jesus, ayon sa dakilang ginawa niya, 행위를 의존한다는 말은 예수님을 무시해버리고 자기가 행해서 그 모든 복을 받아보겠다고 자기가 시도하는 게 바로 행위를 의존하는 겁니다. at yung ayon sa mga gawa na sinasabi naman dito, ay yung pagtitiwala niya sa sarili niya na kaya niya magawa ang mga bagay na ito, kaya niya magawa ang mga bagay na yon, ang pagtitiwala niya sa sarili. 자, 여러분, 어느 길이 쉬운 길입니까? 내가 직접 유대인들처럼 이 모든 율법을 하나하나 지켜서 내가 신명기 28장 1절에서 6절의 복을 받을 거야 하고 내가 하나하나 행하는 게 현명한 길입니까? 아니면 나 예수님을 믿을 거야 하고 예수님을 믿는 게 현명한 길입니까? Kumbaga, ano po ba ang mas wais na bagay na gawin? Ang pagsusunod ng lahat ng mga bagay para makatanggap ng pagpapala sa verse 1 hanggang verse 6 o ang pananampalataya kay Jesus at pagtatanggap ng mga pagpapala sa verse 1 hanggang verse 6? 우리가 어떻게 해야 하나님의 의를 가장 쉽게 얻을 수 있습니까? Paano po ba natin matatanggap ng pinakamadaling paraan ang katuwiran ng Diyos? 내가 행해서 의를 얻는 게 아니고 예수님이 나를 위하여 죽고 나의 의로움이 없는 걸 아시고 그 의를 내게 주심으로 내가 그 의를 받았을 때 내가 의로워지는 겁니다. Hindi ayon sa sarili kong ganitong mga katuwiran, pero sa pagtanggap ko na sinasabi ng Diyos o sa ginawa ng Diyos na natupad niya ang katuwiran, sa pagtanggap ko noon, sa pananampalataya ko noon, ako din ay mapapagpala. 자, 로마서가 아니고 고린도후서 5장 21절. Tignan po natin ng 1 Corinthians chapter 5 verse 22. 고린도후서 2 Corinthians chapter 5 21절. verse 21. 다 같이 읽겠습니다. Basahin po natin ng sabay-sabay. Start. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. 예, 여기서 우리가 하나님의 의를 얻는 길이 뭡니까? Paano po ba? Ano po ba yung paraan na sinabi dito na makatupad ang katuwiran ng Diyos? 예, 우리를 대신하여 우리를 대신하여 우리 죄를 삼으신 하나님의 그 사랑을 받으려서 그 의를 얻으면 내가 하나님의 의를 소유한 자가 되는 거예요. Kaya sa ganitong pag-ibig ng Diyos na nakamit na ang katuwiran, kung ito ay matanggap natin, ay pasok natin sa ating puso, tayo din ay magiging mga taong matuwid. 하나님은 예수님이 죄를 알지도 못하는 분인데 그 예수님에게 우리 죄를 넘겨가지고 우리 대신 예수님에게 죄가 있다고 죄를 삼았다는 겁니다. Yung Diyos, hindi naman niya alam na kung anong klase mga kasalanan ang meron tayo, tapos kung anong kasalanan ang ginawa ng meron naman si Jesus. Pero lahat ng mga kasalanan natin ay pinalagay niya kay Jesus. 결국은 우리가 아무것도 한 게 없지만은 예수님 하나님만 우리가 의를 얻어버렸다는 겁니다. Kaya sa pinakahuli, wala tayong kahit anong mga bagay na ginawa, pero sa pamagitan ni Jesus ay natanggap natin ang katuwiran. 그러면 우리는 이제 신명기 28장 1절에서 6절이 우리의 삶이 되겠습니까?
15절에서 19절이 우리의 삶이 되겠습니까? Kung ganon, ano yun po ba ang magiging buhay natin? Ang Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6 o Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 19? 자, 1절에서 6절이 나의 삶이 된다. 손 들어보세요. Taas po ng kamay sa mga nagsasabi na ang buhay ko ay nabibilang sa verse 1 to 6. 아니다. 우리는 율법을 지킬 수 없기 때문에 15절에서 19절이 우리 삶이 된다. 손 들어보세요. Hindi. Hindi ko kayang masunod ang lahat ng mga kautusan, kaya ang buhay ko ay nasa verse 15 to 19. Taas ng kamay. 만약에 15절에 19절에 손든 사람은 아직도 자기를 믿는 사람이고 율법을 행하려고 하는 사람입니다. Kung meron pa rin mga nagtaas ng kamay sa verse 15 to 19, kung gano'n hanggang ngayon, hindi pa din nila kilala ang sarili nila at hanggang ngayon nagsisikap pa din masundan ang mga kautusan. 자, 우리가 알아야 되는 것은 우리 행위로는 절대 우리가 어려워질 수가 없다는 겁니다. Ang kailangan po natin malaman ay hindi natin kayang maging matuwid ayon sa sariling gawa. 우리가 어려워지면은 신명기 28장 1에서 6절이 우리 것이 되는 것이고 어려워지지 않으면 15절에서 19절이 우리 것이 되니까 우리는 뭘 해야 됩니까? Kung tayo ay maging matuwid ay matatanggap natin ang pagpapala sa verse 1 to 6. Tapos kung tayo ay hindi natin matatanggap ang katuwiran na yon, hindi natin matatanggap ang pagpapala na yon. Kung ganoon, ano bang dapat natin gawin? 예전에 율법을 지키려고 애를 쓰고 눈물 콧물 흘리면서 주여 용서해 주세요. 엉엉 울면서 하루하루 의를 행하면 내가 그 복을 받을 수 있습니까? Kailangan pa rin po ba natin magsikap sa pagsusunod ng kautusan at sabihin natin na tayo ay humingi ng pagtatawad, umiiyak? Ganun po ba ang kailangan natin gawin para matanggap natin ang pagpapala? 그렇게 하면은 우리가 15절에서 19절의 삶을 얻을 수밖에 없습니다. Kung gano'n ang paraan na mapipili natin, wala tayong magagawa kundi mabuhay ang buhay sa verse 15 to 19. 우리는 그렇게 할 수가 없기 때문에 우리는 예수님을 믿고 예수님이 가진 의를 얻으면 율법의 의보다도 천배 만배 거룩한 의이기 때문에 그 의가 있으면 신명기 28장 1절에서 6절의 삶은 우리의 삶이 되는 겁니다. Pero dahil ito ay hindi natin magagawa dahil ang katuwiran na kay Jesus ay 1,000, 10,000 mas malaki pa kaysa sa katuwiran na pwede natin makamit. Kaya natin matatanggap ang ganitong klaseng katuwiran at kaya natin matatanggap ang pagpapala sa verse 1 hanggang verse 6. 아멘, Amen? 아멘, Amen. 할렐루야. Hallelujah. 자, 갈라디아 2장 16절을 보겠습니다. Tingnan naman po natin ang Galatia chapter 2 verse 16. 요거 참 중요한 구절입니다. 요거 이제 읽어봅시다. Ito po ay sobrang importanteng versikulo. Basahin po natin. 자, 다 같이 읽겠습니다. 시작. Basahin po natin ng sabay-sabay. Start. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi naaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus, upang tayo ay aaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aaaring ganap ang sinumang laman. 예, 여기서 가르치고자 하는 내용이 뭐냐면 우리가 의롭다함을 어떻게 얻느냐? 율법의 행위로 얻느냐? 믿음으로 얻느냐? Ano po bang gustong ituro sa atin dito? Tayo ba, paano ba natin nakakamit ang pag-aaring ganap? Ito ba ay ayon sa pagsunod sa mga kautusan o ayon sa pananampalataya? 예, 그 결론이 뭐냐? 행위로는 안 돼요. 그렇기 때문에 믿음으로 할 수밖에 없다는 거죠. Ang pinaka-conclusion dito ay hindi kaya ayon sa paggawa, kaya kailangan ayon sa pananampalataya. 그래서 우리는 의롭다함을 얻었습니다. Kaya natanggap natin ang pag-aaring ganap. 자, 그러면 내가 의인이 됐습니다. Kung ganoon, tayo ay mga ganap na. 그럼 나는 이제 신명기에 28장 1에서 6절의 복을 내 복으로 믿을 수 있어요, 없어요? Kung ganoon, tayo ba ay makakapanampalataya na ang pagpapalo na sinasabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6 ay sa atin o hindi? 자, 그게 바로 오늘 바우스 목사님이 내가 뭘 하든지 어디를 가든지 하나님이 나와 함께 계시고 나를
주시더라 하고 간증한 이유라는 것입니다. Yun yung dahilan na kung bakit paano hanggang ngayon sinasabi ni Pastor Roque Support na kahit saan man ako pumunta, kahit ano man ang ginagawa ko, kahit sino man ang nakikilala ko, ako ay nakakatanggap ng pagpapala. 그것이 바로 제가 구원을 받고 난 뒤에 40년 동안 하나님 안에서 살아왔을 때 나에게 모든 복을 주신 이유라는 겁니다. Yun yung dahilan kung paano nakatanggap ako ng pagpapala sa ganitong 40 taon na nakalipas sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko, ako ay nakakatanggap ng pagpapala. 그것이 바로 여러분이 구원을 받고 내가 복을 받네 하는 것마다 은혜를 입네 하고 여러분들이 믿으면 그대로 되는 이유인 겁니다. Yun din yung dahilan kung bakit sa lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo, kung kayo ay manampalataya, ay magagawa ninyo at matatanggap ninyo lahat ng pagpapala. 예, 이 의인은 율법 행위로 얻는 것이 아닙니다. Itong katuwiran na to ay hindi nakukuha ayon sa gawa sa kautusan. 이 의인은 하나님의 의이기 때문에 인간이 하나님의 의를 만들어낼 수가 없어요. Dahil ang katuwiran na to ay ginagawa ng tao, kaya ang tao ito ay ginagawa ng Diyos, kaya ito hindi makakamit ng tao. 하나님의 의를 얻으려면 하나님의 방법으로 의를 얻어야 되는 겁니다. Para makuha natin ang katuwiran ng Diyos, kailangan natin makuha ang katuwiran ng Diyos ayon sa paraan ng Diyos. 하나님의 방법은 너희들이 하나하나 의를 행해가 의를 얻는 것이 아니라 내 아들 예수를 믿음으로 의를 얻어라. 이것이 내가 너희들에게 주는 의를 얻는 방법이다. Kaya itong paraan ng sinasabi ng Diyos ay lahat ng mga bagay na to, hindi nyo kayang masunod isa-isa. Kaya paraan na binigay ko sa inyo ay tanggapin ninyo ito. 이 의는 내 행위에서 나오는 의가 아니라 하나님의 의이기 때문에 율법에 의해서 얻을 수 없는 의라는 겁니다. Ang pag-aaring ganap na sinasabi dito ay hindi yung pag-aaring ganap na ayon sa aking gawa, pero ayon sa pananampalataya, ito ay hindi ko kayang gawin ayon sa sarili kong pagsusunod. 자, 로마서 3장 21절을 보겠습니다. Yan po natin ang Romans chapter 3, verse 21. 20절부터 읽을게요. 20절. Basahin po natin mula verse 20. 자, 20절 읽어보세요. Basahin ko po, verse 20. Sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng ang kautusan ay walang laman na haring ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. 자, 여기서 결론이 뭐냐면은 율법의 행위로 의롭다함을 얻을 육체가 있어요, 없어요? Ano po ba yung conclusion dito? Sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay merong laman na haring ganap sa paningin niya o walang laman na haring ganap sa paningin niya. 없지요? Walang laman, sinabi, di ba? 그래서 인간은 날 때부터 신명기 28장 15절에서 19절에 그 저주의 삶을 살 수밖에 없는 이유가 바로 그겁니다. Kaya nung mga tao ay isinilang pa lang, ay wala silang magagawa kundi mabuhay sa mundo ng Deuteronomy chapter 28 verse 15 hanggang 19. 율법으로는 안 된다는 거예요. Kaya hindi daw nila nakakaya ang kahit anong bagay. 그래서 의를 얻으려면 어떻게 해야 되느냐? Kaya paano ba makakuha ng pag-aaring ganap? 21절 다 같이 읽겠습니다. Verse 21, basahin po natin ang sabay-sabay. 시작. Start. Tatapat ngayon, bukod sa kautusan ay pinahahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. 그래서 하나님이 너희들은 인간이기 때문에 너희들은 안 돼. 율법으로는 안 돼. 그래서 다른 방법으로 의를 얻어야 돼. Kaya sinabi ng Diyos na kayo ay mga tao, kaya hindi ninyo talaga makakamit ang pag-aaring ganap. Kaya kailangan ninyong maghanap ng ibang paraan. 그래서 율법과 선지자들에게 하나님이 뭐를 가르쳐준다면은 장차 한 사람이 태어날 거다. 그걸 알려줬다는 거예요. Kaya sa mga propeta, sa mga tao dito, ano po bang sinabi niya? Sinabi, tinuro ng Diyos na merong isang propeta na darating balang araw. 바로 이게 뭐냐면 하나님의 한 의가 나타났는데 이 의는 누구에게 증거를 받았느냐 하면은 율법과 선지자들에게 증거를 받았다는 거예요. Ibig sabihin na to, sila din mismo ay nakatanggap ng pag-aaring ganap na to, pero nakatanggap ng pag-aaring ganap galing sa Diyos. 자, 이 21절에 보면 율법 외에 한 의가
나타났다 그랬죠. Sa verse 21, sinabi, na tapat ngayon bukod sa kautusan ay pinahayag ang isang katwiran ng Diyos. 율법과 선자들에게 증거를 받은 것이라 그랬죠. At sinabi na ito ang kautusan ng mga propeta, sinasaksihan ng kautusan ng mga propeta. 자, 여기서 율법은 다른 말로 말하면 율법의 대표자 모세, Kaya ang kautusan, sa ibang salita, ang representative ng kautusan, si Moises. 그러니까 모세와 선지자들에게 증거를 받았다는 거예요. 이 하나님의 의가. Ibig sabihin nito, ang katwiran ng Diyos ay nakatanggap ng kaligtasan ayon sa kanya, kay Moises. 모세하고 선지자가 어떻게 증거를 했냐면은 Si Moises at saka ang propeta, paano po ba sila nagsaksi? 앞으로 한 사람이 온다. Nagpatotoo sila, sinasabi nila na mula ngayon, meron kasing isang taong darating. 선지자들도 이야기했어요. 한 사람이 온다. Nabi din ng mga propeta, merong isang taong darating. 그분이 누구냐면 예수 그리스도로 말입니다. At siya ay si Yesu Cristo. 예, 그 의를 예수 그리스도에게서 얻으라는 거예요. 율법에서 얻으려고 하지 말고. At sinabi na ang pag-aaring kadap na to ay kunin natin kay Yesu Cristo, wag sa kautusan. 자, 그래서 22절 Verse 22, 시작. start. Sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Yesu Cristo sa lahat ng mga nagsisampalataya, sapagkat walang 네. pagkakaiba. 그래서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별입니다. 누구든지 차별 없이 누구든지 예수님을 믿기만 하면 그 의를 얻을 수 있다는 거예요. Sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Yesu Cristo sa lahat ng mga nagsisampalataya, sa lahat, walang diskriminasyon. 아멘. Amen? 자, 그럼 우리가 이제 신명기 28장 1에서 6절의 복이 우리에게 왔습니까? 안 왔습니까? Kung ganoon, yung pagpapala na nasa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6 ay natanggap na ba natin o hindi pa? 왔습니다. Natanggap na. 아멘. 할렐루야. Amen. Hallelujah. 자, 23절. Verse 23, right? Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 예, 여기까지만 우리가 산다면 신명기 28장 15절에서 19절이 우리의 인생이 되는데 Kaya dito, makikita natin kung hanggang makita natin dito, magiging buhay natin dito ay yung Deuteronomy chapter 28, 28장 15절에서 19절. chapter 28 verse 15 to verse 19. 그런데 여기에서 끝난 게 아니라는 거지. Pero hindi kasi tayo nagtatapos dito. 24절에 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Verse 24, sinabi, palibhasa na rin ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. 자, 이제 값없이 우리가 의롭다함을 얻었습니까? 안 얻었습니까? Kaya tayo po ba ay nakatanggap na ng pag-aaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya o hindi? 얻었지요? Nakatanggap, di ba? 그러면 어느 것이 우리의 인생입니까? 신명기 28장 1에서 6절 아니면 15절에서 19절 어느 겁니까? Kung gano'n, alin po ba yung buhay natin? Yung Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6 o verse 15 to 19? 확실히 이제 아시겠어요? Ngayon, medyo alam po ba natin ng sigurado na? 예. 이 신명기 28장 1절에서 6절에 나타난 이 축복이 바로 우리의 축복이라는 겁니다. Ang pagpapala na pinapakita dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6, yung pagpapala na to ay ang pagpapala natin. 하나님은 구약에서는 너희들은 못 지켜 하고 우리가 안 된다고 절망을 주었지만은 Sa ang Diyos, dito sinabi niya sa lumang tipan, hindi ninyo to kaya at nagbigay siya sa atin ng pagkawalan ng pag-asa. 신약에서 예수님이 오셔서 예수님이 율법의 요구를 다 이루었기 때문에 이제는 예수님 안에서 너희들은 모든 복을 다 받은 사람이 되었어. Pero sa bagong tipan naman, dahil lahat ng mga bagay na to ay hindi ninyo nagagawa pero dahil natanggap ninyo si Jesus, lahat ng pagpapala ay natanggap ninyo. 아멘. Amen? 예, 이해되시죠? Naintindihan niyo po ba? 예, 그래서
이번 세계대회도 하나님이 그렇게 일하실 것이고 우리 필리핀 세계대회도 하나님이 그렇게 일하실 것입니다. Yun ang, kaya ang mangyayari na kahit yung World Cup ngayon ay ganun din kikilos ang Diyos at kahit ang World Cup Philippines ay ganun din kikilos ang Diyos. 지금 우리 필리핀에서 현지 사역자들 여러 일꾼들이 모여서 이런저런 일들을 하고 있는데 여러분들이 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님 여러분을 도우실 것입니다. Kaya ang mga local pastor ngayon, nagtitipon, tapos ginagawang iba't ibang mga bagay. Sasabi ko sa inyo na kahit ano man ang ginagawa ninyo, kahit saan man kayo pumunta, ang Diyos ang tutulong. 오늘 이 예배에 들어있는 모든 사람들은 다 우리 세계대회를 위한 일꾼들입니다. 여러분들이 항상 도울 준비를 하시고 항상 내가 부르면 달려갈 준비를 하시고 이 신명기 28장 1절에 6절의 축복을 믿고 달려가게 되기를 바랍니다. Kaya kahit sino man na nandito, sana magkaroon ng ganito pananampalataya na lahat ng mga bagay na ginagawa ay mapupunta sa kanila ang verse 1 to verse 6. At ganitong magkaroon, ayon sa pananampalataya na makatanggap ng pagpapala ay makatanggap ng pagpapala at kumilos. 아멘. Amen. 저는 비록 여러분들과 함께 있지는 못하지만 여러분들에게 일하실 하나님을 믿습니다. Kahit ngayon ay hindi po ako makakasama sa inyo, pero naniniwala po ako ng Diyos ay mapapasa inyo at ang kanyang pagpapala ay mapapasa inyo. 오늘부터 우리 한국에서도 세계대회가 시작하는데 너무너무 감사한 일이 많고 행복합니다. Mula ngayong araw na to ay magsisimula din po ang World Cup sa Korea. Sobrang maraming mga bagay ay talagang nakakapagpasalamat ako at nakakahanga. 우리 이번에 댄스 팀이 5등밖에 못했지만은 이번에 우리가 받은 축복은 댄스 팀이 비자를 받았다는 그게 축복입니다. Ang dance team natin ay top 5 lang ang natanggap na ng prize, pero ang tunay na pagpapala sa kanila ay nakatanggap sila ng visa. 진짜 비자 받는 게 어려웠는데 기적적으로 비자를 다 받아서 참가했다는 것만 해도 너무 놀라운 축복입니다. Talagang sobrang nahihirapan tayo sa pagkuha ng visa nila, pero yung pagkuha nila mismo ng visa at yung pagka-attend nila mismo dito ay sobrang nakakahanga. 이제 이 세계대회가 끝나고 나면 이제 우리 필리핀 세계대회가 초점인데 박수 목사님이 오신다고 약속했습니다. Kaya pagkatapos ng World Cup na to, kailangan natin paghandaan ng World Cup Philippines. At nangako na po si Pastor Support na siya ay darating. 예, 큰 우리가 복을 받았죠. Kaya malaking pagpapalang natanggap natin, di ba? 예, 우리 같이 기뻐하고 즐거워하면서 이 세계대회를 함께 준비해 나가게 되기를 바랍니다. Kaya sana, ganitong mga bagay ay matanggap natin at pagkaroon tayo ng pananampalataya at sabay-sabay po tayo maghanda. 예, 기도하고 마치겠습니다. Manalangin po tayo bago matapos. 하나님 아버지 감사드립니다. Amang Diyos, marami pong salamat. 신명기 28장 1절에서 6절에 있는 모든 축복이 우리의 축복이 된 걸 믿습니다. Naniniwala po kami na ang lahat ng mga pagpapala na nandito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6 ay pagpapala namin. 전에는 우리가 15절에서 19절이 우리의 인생이었습니다. Dati, ang buhay po namin ay nasa verse 15 to 19. 뭘 해도 복을 받을 수 없고 하는 것마다 망할 수밖에 없는 게 우리 인생이었습니다. Ang buhay po namin kahit anong mga bagay na ginagawa namin ay bumabagsak, kahit anong mga bagay na ginagawa namin ay hindi nagtatagumpay. 우리는 율법을 지킬 수가 없고 모든 행위가 더럽고 추악한 행위였기 때문에 Ang dahilan ay dahil sa lahat ng mga bagay na ginagawa namin ay marumi at kalumal-dumal, walang kahit anong matagumpay. 결국 우리는 신명기 28장 1절에 6절의 복을 받을 수 없는 사람인 줄로 알았는데 Kaya naisip po namin na kami ay mga tao na hindi namin matatanggap ang mga pagpapala sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 6. 하나님이 약속하신 예수님이 오셔서 우리의 모든 죄를 지고 십자가에 죽으심으로 말미암아 Pero dahil sa pagdating ni Jesu Kristo, ayon sa kanyang pangako at sa pagkamatay niya sa lahat ng mga bagay, 우리가 율법을 지키지 않았지만 예수님이 행하신 모든 그 십자가 죽음으로 말미암아 우리는 값없이 하나님의 의를 얻었습니다. kaya hindi po ayon sa sarili naming mga kamatayan, pero ayon sa kamatayan ni Jesu Kristo ay lahat ng mga bagay walang bayad na natanggap namin, inaring ganap kami. 그래서 이제 그 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받는 모든 축복이 우리의 축복이 되었습니다. Kaya lahat ng mga pagpapala
Na kahit lumabas, kahit pumasok ay makakatanggap ng pagpapala, ay lahat ay naging sa amin. 우리 행자매들이 세계대회 준비를 위해서 여기 뛰고 저기 뛰고 뛰어다니고 있습니다. Dahil para sa World Cup natin, ang mga kapatiran ay takbo doon, takbo dito. 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받듯이 O kahit sa bayan ay pinapagpala, kahit sa parang ay pinapagpala. 그들이 가는 곳 모든 곳에서 복을 받을 수밖에 없을 줄 믿습니다. Tulad dito, naniniwala po kami na kahit saang sulok man sila pumunta, ay wala silang magagawa kundi mapagpala. 우리 일꾼들을 한 사람 축복해 주시게 되기를 바라고 Kaya lahat ng mga kapatiran namin ng mga manggagawa, ipagpala po ninyo isa-isa. 이 믿음으로 어디를 가든지 뛰어다닐 수 있게 되기를 바랍니다. Tapos sana ayon sa pananampalataya na to ay kahit saan man sila pumunta ay makatanggap sila ng pagpapala. 내가 정부기관을 찾아가도 복을 받고 Kaya kahit ako din ay pumunta sa mga government agency ay mapapagpala. 내가 높은 직에 있는 사람을 만나도 복을 받고 Kaya kahit sino man matataas na posisyon ang makikilala ko ay mapapagpala. 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받는 분명한 이 믿음을 갖게 되기를 바랍니다. Kahit sa pagpasok, kahit sa paglabas ay makakatanggap ng pagpapala. Naniniwala po kami na ganitong klase pagpapala ay nasa amin. 한국에 있는 세계대회를 하나님이 축복하시는 것처럼 Tulad ng sa pagbibigay ng pagpapala ng Diyos sa World Cup Korea, 우리 필리핀 세계도 주님이 축복하실 줄 믿습니다. naniniwala din po kami na ang World Cup dito sa Pilipinas ay papagpala din ng Panginoon. 오늘 귀한 예배를 주신 주님을 찬양하고 감사드리며 예수님 이름으로 기도합나이다. Pinupuri po namin at nagpapasalamat kami sa Panginoon na nagbigay sa amin ngayon ng mahalagang Sunday service at kami po ay nanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 아멘.